Okay, let's go. Hello everyone! Hello mga kumama, ako nga pala si Nurse Toby, ang inyong kaibigan, ang inyong kabayan nurse. Welcome to my channel. Ito nga, unang vlog ko ngayong taon. Ay gusto ko malang magpasalamat sa may mga nagpa-follow pala sa akin sa TikTok, Facebook. Sana yung follow nyo din ako dito sa YouTube. Parang magkwentuhan lang tayo. So, gusto ko lang mag-share ng mga ideas, suggestions. Recently lang, nagkasakit yung mga anak ko, dalawa silang nagsabay, tapos yung asawa ko inuubo din, so walang ibang puwedeng mag-alaga sa kanila kundi ako lang. So grabe pala, kahit nurse na ako nawala pa rin sa isip ko kung ano yung dapat gawin kasi nauuna yung emotion ko, nauuna yung awa ko sa mga anak ko sa pinagdadaanan nilang sakit. Parang mas gusto ko na ako na lang sana yung magkasakit. Pero dapat pala talagang maging alert tayo bilang isang nanay, bilang isang magulang. Kailangan unahin natin yung, kailangan maging alert yung isip natin, paano natin mapapabuti yung kanilang kalagayan. So, ayun na nga, nagsabay sila nagkasakit. So, si Nico, nagkaroon siya nagsuka-suka siya, inubo siya at saka nilalagnat. So, sumunod na araw is itong bunso ko, si Lorong, nagkaroon din siya ng lagnat, ubo, sipon. So, ano ba yung mga dapat nating gawin? So, ano nga ba yung mga dapat nating gawin kapag may sakit yung mga anak natin o kahit tayo, pwede nating gawin. So, unang-una is tingnan natin yung kalagayan nila kung kailangan na ba natin silang dalhin sa emergency. Ito number one na dapat nating gawin is makita natin yung sitwasyon, no? Kasi may mga lagnat na talaga mababa pa lang, kaya natin silang i-handle. Pero merong mga sitwasyon na hindi na natin kayang pigilan or kayang i-handle, kailangan na natin silang dalhin sa emergency room. Ano-ano yung mga yon? Pag sila ay lupay-pay na, hinang-hina na sila. So, pag hinang-hina na sila, wala na silang energy na sila kumakain, tapos suka na lang ng suka, nilalagnat, wala nang gana. Siyempre, para maiwasan natin yung dehydration, kailangan natin sila dadalhin sa ospital. Pangalawa is tingnan kung ilan na yung kanilang fever. So, ano ba yung normal? Normal is 6.5 to 37.5. Yan yung normal nating temperature ng katawan. So, pag nagtaas na yan ng 37.7, 0.8 hanggang 38, yan na yung sinat na tinatawag na mayroon na silang sinat. So, kailangan natin yan bigyan ng pansin. Kung naman 38.5, pwede pa natin silang punas-punasan. Ito yung tinatawag na tepid sponge bath. Ginagawa din namin to sa ospital. So, pagka hindi naman namin agad-agad binibigyan ng gamot, no, ang mga pasyente, usually kung kaya naman na i-resolve ng pagpunas-punas, pinupunas-punasan muna natin kasi ganda pa rin yung natural way kaysa gumagamit ng gamot. Pero, syempre, case-to-case basis. So, kung 38.5, hindi naman nilalamig, hindi pa nag-chills, hindi pa giniginaw yung ating, gumagaya si Lorong. So, hindi pa giniginaw yung ating mga anak or tayo, hindi tayo giniginaw. Pwede pa natin silang punasan para bumaba yung lagnat nila. So, usually, yung mga init sa katawan, nagtatago yan sa ulo, sa kilikili, yan yung mga dapat natin punasan. At take note, pag pinunasan natin sila or maligamgam, kahit na maligamgam yan, kailangan natin i-dry kasi pwede silang yung ginawin, mag-chills after kasi naiwan yung, di ba, pag na tayo naliligo, after natin maligo yung lamig, di ba? So, kailangan, pag pinunasan natin sila sa ulo, sa mukha, or sa katawan, i-dry natin agad para hindi sila ginawin. So, ganun yung gagawin. Pangatlo, is very, very important, is i-hydrate sila. Kung hindi naman sila nagsusuka at meron naman, kung may chance naman, is i-hydrate natin sila as much as possible. Kasi ang katawan natin pag may lagnat, di ba, nagpapawis. Ang lagnat kasi is natural ng response ng katawan pag meron tayong nararamdaman. Kaya, kailangan natin yan i-hydrate. So, very important na ma-hydrate natin yung katawan natin. Pang-apat na gagawin is i-time kailan siya nagkalagnat. So, kung halimbawa bumaba na yung lagnat niya after mo punasan, tingnan mo ulit after 3 to 4 hours, baka umakyat ulit yung lagnat. So, kung halimbawa, pang-apat, hindi after mong i-check yung oras, is hindi pa rin bumababa yung lagnat niya, pwede mo na siguro siyang bigyan ng paracetamol or acetaminophen. So, careful lang po sa pagbibigay ng gamot, lalo na sa mga bata. Kailangan po ay meron tayong advice ng doktor, or kung naman tayo bibili sa pharmacy, is tanungin natin yung pharmacian o yung pharmacist kung
paano ito ibigay sa bata at ano yung dapat na dosage para sa kanila. May mga paracetamol naman kasi na nabibili ng walang prescription ng doktor. Pero very careful lang po tayo kasi meron pong damang dosage para sa mga bata. Usually po, meron pong nakalagay sa instruction. Pero mas maganda po na alam natin kung ilan ang timbang nila para naman masolve ng pharmacist kung gaano karami lang na ml ang ibibigay sa mga bata. Or kahit naman ikaw naman na matanda, tinitingnan din natin kung ilang milligram yung dapat inom. Sa pag-inom nga ng gamot is may interval na tinatawag. So, usually 6 hours sa mga bata. After 6 hours, pag may lagnat ulit, binibigyan natin sila ng gamot binibigyan natin ulit sila ng paracetamol. Pero kung kaya naman punasan na lang ulit, punas na lang ulit. So number 5 is pag hindi na resolba ng gamot at hindi umababa ang inyong lagnat at inabot na kayo ng 3 days, ganun pa rin yung nangyayari. So, pag hindi yung bumababa ang lagnat, hindi na umeepekto yung gamot, pumunta na tayo sa pinakamalapit na ospital o doktor para tayo matingnan. Baka kailangan na natin ng antibiotic or kung anong mga gamot. Kasi yung lagnat kasi may dahilan kung bakit yan nandyan sa katawan natin. Ito yung response ng katawan natin pag merong problema, may mga infection, ganyan. So, baka kailangan mo nang matingnan ng doktor para mabigyan ka pa ng solusyon. So, yun lang mga kamama. So, wag tayo magpapanik pag meron mga lagnat or sakit ang mga baby natin. Usually, pagka-virus naman yan, kahit hindi natin sila dalhin sa ospital, kaya naman yan solusyonan sa bahay. Alam ko, hindi ganun kadali magpa-ospital kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo pambili ng gamot. Pero, wag din tayo magtitipid, lalo na pagdating sa kalusugan. So, kung kailangan ng mga anak natin na i-hydrate sila kasi kung hindi na sila umiinom, halimbawa nanghihina na sila at hindi na sila kumakain, nagsusuka na, syempre kailangan natin sila dalhin sa ospital at ipatingnan sa doktor para naman ma-sure natin na safe sila. So, pag ikaw nasa bahay, wala kang choice, kaya mo yan, alagaan mo lang silang mabuti, bantayan every 4 hours, i-check kung meron silang lagnat, punasan, pag hindi nalutas ng punas, is bigyan ng gamot at i-hydrate sila ng mabuti at afternoon is bigyan sila ng sapat na pahinga, hindi sila dapat naglalaro lang, bigyan sila ng sapat na pahinga, yung peaceful na room, yung makakatulog sila na maayos at para naman makabawi yung mga katawan nila. So, kung may tanong ka nga bilang sasagutin ko yan bilang isang nurse, kung ano yung nalalaman ko ay hindi naman ako magdadalawang isip i-share yan sa inyo. So, please comment down below and if you like this video, please try to share it. Lalo na sa mga kaibigan nyo, mga first time mom. Kahit konting idea is meron tayo para paano natin i-handle. So, yan lang. Welcome to my channel. Please like, subscribe, and comment. Hanggang sa susunod. Kung meron kang suggestion, please comment down below. Bye-bye! Nantok na siya. Bye-bye!